Kung nagawa ninyo ang karak-arakang impeachment complaint kay Sara Duterte, kung ito ho, di ba? Sampa kayo kaagad ng impeachment at bigyan ng prioridad. Nang malaman natin, nung talagang gumagana ang Kongreso, di po ba? Because impeachable official ito eh. Kung nagawa ninyo ang karak-arakang impeachment complaint kay Sara Duterte, o ito ho, di ba? Na magkaalaman tayo with all due respect, taong 2010 pa. Ha? So 2010, ngayon po ay 2025. After 15 years? After 15 years po, magmula mga kapatid na nagkaroon ng question sa proyekto. 15 years! Oo, 15 years. Hindi pa ito final. Kasi may pwede pa itong pumanik, mga kapatid, in the end, sa Supreme Court. Ang pinag-uusapan dito ho ay ang desisyon nga ng COA na kinakailangan daw po na magsauli ng pera itong mga engineers na ito, pati ang kontraktor si E. Garjola Construction, EGC. Ito ba rin yun? Yung Garjola ngayon na nasa sangkot dito po sa ilang pong mga proyekto ng DPWH? True. Mga kapatid, 2010 pa. At ang nakapirma dito sa 17 pahinang desisyon ay si Chairperson Gamaliel Cordoba. At yung dalawang commissioners na si Roland Cafe Pondok at itong si Mario Lipana. Tanong lang po, kailan pumirma dito si Lipana? Kailan ho ba talaga ito na-resolve itong naturang usapin? Kasi si Mario Lipana, sinasabi ngayon, naka-leave daw. Medical leave. Ang atin po lamang, with all due respect, at sabi nga, kapag po nagsabi na yung tao na may sakit, maluba ang karamdaman, we have to treat him, in his case, with compassion. Bilang kapwa-tao. With all due respect, di po ba? Ang tanong lang ho namin dito, total naman ho, si Ginoong Lipana, ngayon daw ay naka-leave. Ang tanong lang natin dito ho ay kailan niya ito pinirmahan? Kailan pa talaga naglabas ng desisyon? Bakit kahapon lang halos nilabas ng desisyon sa pahayagan? Di po ba? At dito ho kay Ginoong Lipana, palagay ko po, mawalang galang lang kasi ang pinag-uusapan po naman dati dito serbisyo. Sa akin po lamang, pagbukas ng sesyon, mag-file na kayo kaagad ng impeachment. Kasi di ba naghain po ng demanda sa ombudsman itong ICI, rekomendasyon, kasama si Ginoong Lipana dito. Ang atin po dito, kung hindi siya matatanggal through impeachment, hintay mo po itong kasong ito, aabutin ka ng retirement dito po pinag-uusapan mga ebidensyang matibay na yung kanyang posisyon na dapat po hindi nangingialam sa mga kontrata ng gobyerno doon po sa hearing in the Senate at statement po mismo ni Yusek Bernardo ay nangingialam. That's an impeachable offense. Pag ito po hinayaan mo magretiro, mawalang galang lang po ito po'y susustentuhan pa ng bayan ng kanyang pagkalaki-laking pensyon hango sa kanyang huling sweldo hanggat siya nabubuhay. So, yung pong masakit sa atin, di po ba? So, sa akin lang ho naman dito, factual lang po tayo, pag open ng Congress, dismaya dito po sa sistema po ng ating pong mga pagpapatupad ng proyekto and the role of COA para po doon sa pagbabantay nga. Alam natin, ang COA kulang sa tauhan. Alam po natin, yung dami rin po ng kanila pong mga sinasabing mga reports na dapat na gawin and including yung mga ruling po on disallowance. Pero bago yan, girl, may sinasabi si Sir Julius Corpus na nagkamali daw siya. Patay. Kawawa naman yung number nung kanina. Nagkamali ako sa anunsyo. Na binigay kong number. Kaninong number kaya yan na malamang nakatanggap na ng kung kani-kaninong sumbong. Sige, pasensya na po dahil yung pong in-announce ng taong gobyerno. Sige po. Okay, sige. Hindi po namin kasalanan. Anong number talaga ang dapat daw tawagan? Old number daw pala yon. Ito na po ang number na bago. Kung kayo'y may sumbong. May Viber din. Meron din. 09. Tawagan natin. Inonote ko na yan na number na yan. Sige. 0917-187-0347. 0917
0917. 187-0347. Pero dahan-dahan po, please. 0917-187-0347. Good morning po, Regulatory Board. Oy, may sumasagot na. Ito Sino na siya. Sa Good morning po, Regulatory Board. Yes po, good morning po. Ayan. At trinay lang po namin kung gumagana na. Bale, sasagot. Ito po ang hotline para sa mga may reklamo. Para po sa toll, NLEX, SLEX at kung saan pa po yan. Yes po. Apo. 20. Anong oras kayo bukas? Anong oras daw po kayo bukas? Office hours po, ay 8 to 5 po. Pero po, sa Viber po, pwede naman kayo po mag-Viber. Pwede naman po kayo mag-message po sa Viber po natin. Sasagot po yan po. Hindi, yan number na yan ba? Ito na yon. Ito mismo. Yes po. Yan, yan din yung Viber number na to? Oo, same number. Okay, sige. Same number po, Oo. yes po. 8 to 5 lang ito, may sasagot. Yes po, sir. Yes po. Yes Apo. po. Pag, 8 to 5 po. 8 to 5 lang. Kapag po Sabado at Linggo o holiday, may sasagot po wala? Meron po naman po sasagot po. Opo. Sino po yung may hawak ng teleponong ito mismo? Kayo lang ho ba o meron po kayong team? Sa ngayon po, ako lang po muna ang sasagot po. Ako po si Don po. Ano pong name natin, sir? At ano po ang inyong designation sa TRB? Ako po si Eldon po. Ako po yung kanilang digital media public assistant team po. Ayun. Okay. Eldon from Digital ng TRB. Okay, sige. So, Oo. so ganito Eldon ha? Oo. Ikaw may hawak ng telepono ito. As in, ikaw lang. Okay, sige. So, opo. Sa ngayon po, ako po naka-assign po dito sa phone po ito. Pero meron po akong team na pwede rin po sumagot po dito sa phone po. Meron, iyan po. Hindi, Oo. kasi isa lang number ito, isang telepono, di ba? Yes po. Okay, sige. So, pakisabi na lang na nag-aabang kami sa binabanggit ni Ginoong Corpus na magdadagdag ng, kumbaga parang call center ba? Kasi Oo. baka kadagdag sa Kulang ina. ang isa. Totoo. I-announce kasi namin tong yung telephone number na to. Ito ba yung telepono pag-aari ba ito ng TRB o sa'yo? Pag-aari po ito na amin po ahensya po. Okay, sige, okay. I-announce namin to araw-araw, mayat maya. Baka kabugbugin ang tawag, ha? Yes po, meron po sasagot po ako. O, sige. Subukan ko bukas madaling araw, mga alas 3. Ikaw naman. Eldon. Hindi, bukas nga. Oo, sa bagay. May mga bumabiyahe naman talaga niyan. Buong Hindi ako araw yan. nagbibiro. Sige. Oo, maraming salamat, Sir Eldon. Ano naman po? Thank Salamat you. po. Thank you. Ayan. Anong number ulit, girl? Ang number ulit para po sa mga may reklamo sa mga dadaanan yung toll. Ito po ang TRB hotline 0917-187-0347 and look for Eldon. Okay. Salamat, Eldon. Thank you for answering our call. Ito lang po, no? So may sinasabi si Secretary, di ba? Ilang libo ito na kinakailangan nilang isa-isahin. Anong papel ng COA? Assuming po may COA. Yung COA, yung prosesong dadaanan ng audit niyan, pagka tagal-tagal, pagka haba-haba at laging late. Kapag po may question doon sa COA report, doon po sa pagpapatupad ng proyekto, yung mga nasasangkot doon, may pagkakataon pa na questionin yung report, di ba? Usually po, meron silang notice of disallowance. Mali yung ginawa ninyo, isoli nyo pera, pagbayarin nyo yung kontratista. Ilang taon bago po ma-resolve yung petition o question sa notice of disallowance. Magandang case study itong nilabas ngayon ng COA. Meron po silang inilabas, mga kapatid, na desisyon doon sa petisyon ng DPWH Davao City Engineering Office sa naging notice of disallowance ng COA sa naturang syudad. Ang halaga ng proyekto ay 12.7 million pesos road rehabilitation project. Ang sabi po ng COA, mga kapatid, hindi denied ang inyong petition para sa inyong pag-question sa inilabas pong notice of disallowance. Ang halaga po ngayon, lalabas barya lang. Kasi ang pinag-uusapan natin dito by the hundreds of millions, di ba? Ang tanong, kailan?